naman po ang ibig sabihin nito, hindi po lakas tangan. Kasi mukhang kay Senator Cayetano po, baka ganun po ang ibig sabihin. At medyo nilalapas tangan na po ang institusyon ng Senado. Well, nananawagan kami na sana they could finally resolve their issue. Nanggigigil, galit na naman yung mga tangang dilawan na dahil sa paggamit ni SP Cayetano sa laban sign ng mga dilawan na sabi niya nga, hiramin ko muna ito. Ginamit niya ito sa kanyang live stream upang manawagan na lumaban, lalong-lalo na sa nangyayaring silent martial law ngayon at pambubusal sa mga nagsasalita laban sa korupsyon. Yung mga nagbubulgar na mga mastermind o involved sa korupsyon. Eh, sa kanyang live stream, hiniram niya nga, laban. Diba? So galit na galit po sila. Kasi yung mga dilawan na dating never again sa mga Marcos, which is ngayon, never against sa mga Marcos. Kumbaga, himod-puwet na sila ni Bongbong Marcos. So, ang sabi niya, hanggat hindi kayo nagsakripisyo para sa taong bayan, with all due respect, Senator Alan Peter Cayetano, you have no right to use it. So, ang sabi ng isa po na dilawan. So, gigil na gigil po sila. Pero alam niyo mga kababayan po natin, napakatahimik po nila sa usapin ng korupsyon. Mantakin nyo ha, di ba? Sila itong mga dilawan, yung nag-file ng mga kaso sa mga ill-gotten wealth ng pamilya Marcos. Pero di ba, na-absuelto na halos lahat ng mga reklamo ng mga dilawan sa di umano'y tagong yaman, ill-gotten wealth ng mga Marcos. Pero sila ay tahimik pa rin. Kasi nga, iba na yung laban ngayon. Ang kalaban nila ngayon ay hindi na yung mga kurap, magnanakaw, kundi yung mga Duterte at kalyado. Dahil ayaw nila mabalik sa pwesto ang mga Duterte dahil nauubos nga yung kanilang mga illegal na negosyo. Nauubos nga yung kanilang hanap buhay na illegal sa panahon ni President Duterte. At alam nila na hindi mananalo ang kahit sinong i-endorso nilang politiko kapag katapat yung mga Duterte. Kaya wala silang pakialam sa korupsyon, wala silang pakialam sa mga magnanakaw, at wala silang pakialam kung tawagin silang himod-puwet ng pamilya Marcos ngayon. Basta't ang gusto nila, ma-impeach si Sara, maipakulong yung mga kaalyado ng mga Duterte, at ma-endorse nila, at gusto nila maipanalo, kahit yung kanilang mga politiko o kanilang mga ini-endorso ay wala namang ginawa sa bayan. Endorso nila kasi si Leni Robredo o kaya si Risa Hontiveros na hindi nga kayang iangat yung flag ng Pilipinas. Kundi inangat nila ay yung flag ng mga grupong makakaliwa. Actually, yung sinasabi nilang laban sa na ito, wala na yan ngayon. Dahil kampi-kampi na nga sila sa mga magnanakaw. O siguro, kung ang sinasabi niya is lapastangan nung ginamit ni SP Cayetano ang laban sign, eh para sa akin, mukhang hindi na laban yan ng mga dilawan. Kasi hindi naman sila lumalaban eh. Pro Marcos na nga sila ngayon eh. Para sa akin, yung ganitong sign ngayon is lamon tain na yan. Dahil kain-tain na sila, himod-puwet na sila kay Bongbong Marcos. Di ba? Ito yung founder ng Tindig Pilipinas. Actually, dapat hindi Tindig Pilipinas yung ipapangalan sa kanilang grupo eh. Himod-puwet Pilipinas. Dahil ganyan sila ngayon sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Pantakin nyo ha, ang lakas sila never again sa mga Marcos. Pero ngayon, hindi nila maisigaw na Marcos resign. Hindi nila kayang batikusin ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa talamak na korupsyon. Sino binabatikos nila? Yung Duterte. Ang gusto nilang i-impeach, yung lumalaban sa korupsyon. At yung ginagawa ng mga inventong allegation. At yung mga senador, kasama po yung kampo nila SP Cayetano, na gustong ibulgar lahat ng korupsyon. Yung mga retired na mga dating sundalo na nagsasakripisyo, handang itaya ang kanilang buhay para lang malaman ng sambayan ng Pilipino ang katotohanan sa korupsyon. Tingnan mo ha, sinisira nila ngayon. Binabanatan nila sa pamamagitan ng character assassination. At yung kanilang kakampi ay busy-busy kung paano ma-impeach
yung ating Vice Presidente. So kabaliktaran yung sinasabi nilang laban ngayon. Kaya tawag ko sa kanila, lamon tae. Di ba? Yung sa nila hindi laban, lamon. Kasi nga, ano yung pinaglalaban nila? Di ba? Kasi puro sila impeach Sara. Ikulong si Bato. Pero pagdating sa usapin ng flood control, yung mga mastermind, yung mga involved, ayaw nila batikusin. Binabatikos nila, kine-question nila ang credibility ng 80 na Marines o yung mga retired na mga sundalo na tinatawag nilang kargador, malita boys, or basurero ni Saldico. Pero si Saldico, hindi nila batikos. Si Martin Romualdez, hindi nila mabatikos. So ano yung pinaglalaban nila? Yan ay pakinggan nyo. At hindi tayo babalik. Never again, never forget. Diba? Dapat hindi tayo babalik sa panahon ng Marcos. I think BBM is making the best case for why we shouldn't have a Marcos as president again. Diba? Parang, in a way, parang okay. So, that's good. Never again. So si BBM daw yung isang example na nagpapatunay na talagang never again sa mga Marcos. Pero ayaw nilang tanggalin. Ayaw nilang ipa-impeach, ayaw nila batikosin. So, ang sinasabi po nitong si Kiko de Aquino ay kabaliktaran sa action na ginagawa po nila. So, puro nga lang sila salita, no, na never again, pero hindi nila kayang batikosin sa usapin ng corruption. Kaya ang pagdududa natin, yung mga ito, baka tumatanggap na rin. Baka ito ay pinupunduhan na rin na mga kaalyado ni Bongbong Marcos para hindi sila batikosin. At kita nyo naman, kahit yung pare na nasa simbahan, yung kasama nila, ano yung action? Puro Duterte lang ang binabanatan. Puro kaalyado lang ng Duterte ang binabanatan. Pero yung mga taong tunay na magnanakaw, involved sa corruption, sa napakalaking sindikato sa gobyerno, ay ayaw nila batikusin. Ayaw nila manawagan na bumaba o mag-resign. Yung nangagaw ng posisyon na si Gatchalian, sinusuportahan nila. Which is, gusto pagtakpan yung usapin ng korupsyon. Pero yung gustong mabulgar ang korupsyon, gustong ilaban yung mga witnesses para mabulgar ang tunay na mga mastermind at malaman ng taong bayan kung ano ang kwento sa likod ng pagdi-deliver ng mali-malitang pera ay kanilang binabatikos. Mantakin mo, pinaparesign nila si SP Cayetano. Gusto nilang i-arrest si Bato. Tuwang-tuwa sila nakulong si Jinggoy. Pero yung mga tunay na mastermind, tahimik po sila. Kaya mga ipokrito yung mga ito. Kaya yung laban sign na sinasabi nila, walang ganon ngayon ang liberal. Walang ganon ngayon ang dilawan. Meron sila lamon. Lamon tae at himot puwet ni Bongbong Marcos. Yan lang at maraming salamat po.